Isang nakatagong kwento ng pinakamatandang tao sa mundo, kahangahangang kwento ng buhay, puno ng mga makasaysayang pangyayari, katatagan, at malalalim na karanasan. Isa sa mga kwentong ito ay kay Jeanne Calment mula sa Pransya, na nabuhay hanggang 122 taon at 164 na araw, at may hawak ng record para sa pinakamahabang buhay ng tao na napatunayan. Narito ang isang hindi gaanong kilalang bahagi ng kanyang buhay at ang mga natatanging detalye na nagpatingkad sa kanyang kwento. Ipinanganak sa Arles, Pransya, noong 1875, nasaksihan ni Jeanne Calment ang pagkakaimbento ng bumbilya, telepono, at sasakyan. Ang kanyang buhay ay umabot ng 3 siglo, mula sa panahon ng mga karwahe hanggang sa pag-usbong ng internet. Lumaki siyang may payapang pamumuhay, na ang kanyang pamilya ay may hanap buhay sa mga negosyo tulad ng paggawa ng barko at pagtatanim ng ubas. Nakilala ni Jeanne si Vincent van Gogh sa tindahan ng art supply ng kanyang tiyuhin noong siya ay 13 taong gulang. Inilarawan niya si Van Gogh bilang marumi, di maayos ang pananamit, at hindi kaaya-aya ang ugali. Ang kwentong ito ay naging isang personal na anekdota na madalas niyang ikinukwento, nagdaragdag ng pagkatao sa maalamat na pintor. Hinarap ni Jeanne ang maraming trahedya sa kanyang buhay. Naunang pumanaw ang kanyang asawa, anak, at apo. Namatay ang kanyang asawa na si Fernand Calment noong 1942, kasunod ang kanyang anak na si Yvonne at ang kanyang apo na si Frederick. Sa kabila nito, kilala siya sa kanyang katatagan at pagiging masayahin na tumulong sa kanya upang malampasan ang mga pagluluksa. Noong 1965, sa edad na 70, pumasok si Jeanne sa isang kontrata kay abogado na si André Franois Raffray, na noon ay 47 taong gulang. Pumayag si Raffray na magbayad sa kanya ng buwanang pensyon, sa pag-asang mamanahin ang kanyang apartment pagkamatay niya. Gayunpaman, mas matagal siyang nabuhay kaysa kay Raffray ng mahigit 30 taon. Nakolekta niya ang bayad mula kay Raffray sa loob ng 30 taon at matapos itong pumanaw mula sa asawa nito. Biro ni Jeanne na nakipagkumpetensya siya kay Methuselah. Nag-i-enjoy si Jeanne sa isang baso ng alak at naninigarilyo hanggang umabot siya ng 117 taon bago tumigil. Iniugnay niya ang kanyang mahabang buhay sa pagkain ng maraming olive oil at sokolate, at ang kanyang pagmamahal sa pagtawa. Madalas siyang magbiro tungkol sa kanyang edad, at nasiyahan sa katanyagang dala ng kanyang katandaan sa huling bahagi ng kanyang buhay. May ilang mananaliksik na nagtanong sa record ni Jeanne. Iminumungkahi na ang kanyang anak ay posibleng pumalit sa kanyang pagkakakilanlan upang maiwasan ang inheritance tax. Gayunpaman, ang ebidensya na sumusuporta sa mahabang buhay ni Jeanne ay nanatiling matatag, at marami ang naniniwala na ang kanyang buhay ay tulad ng nakatala. Ang kwento ni Jeanne Calment ay parehong nagbibigay inspirasyon at puno ng misteryo. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala ng mga kamanghamanghang pagbabago at pag-unlad na maaaring masaksihan ng isang tao sa iisang buhay.